mukhang malisyoso ang iniisip or nasa isip ng ilang senador. I don't want to name names pero dapat bantayan din natin yung mga aksyon nila kasi siyempre may stake tayo dyan. We have elected them to public office and we want them to behave. So, dapat wag silang pikon and onion skin. Kasi wala namang illegal dyan sa panukalang yan. Motion pa lang yan So, they can always question at sabi nga ng minority baka iakyat nila sa Korte Suprema, but that is still premature hindi pa nila natatakel talaga yan at nagbobotohan tapos iakyat sa Supreme Court. Parang hindi tama at this stage. Pero they can always do that if they want to at the proper time kung gusto nila talaga i-pursue yan. Po ng ating komunikasyon ngayong umaga, si Attorney Manny Luna. Attorney, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade at Admar at sa SMNI. Opo, Attorney, pag-usapan po natin itong mga naganap po nitong kamakailan lamang sa Senado kung saan may motion nga itong si Senator Rodante Marcoleta patungkol nga sa pagdalo ng mga senador sa pamamagitan ng online or teleconferencing, Attorney. Sa tingin po ninyo, ito'y dapat na ma-apply sa panahon ang timing po nito ngayon? Well, dalawang aspeto yan Yung isa, kung pwede ba nilang gawin yan, no? Na amyendahan yung rules nila para magamit yung bagong teknolohiya like teleconferencing, video conferencing. The first aspeto, ang answer ko dyan ay pwede kasi yung Senado at ang Kongreso, no? May karapatan naman mag-amend ng kanilang mga rules. That's within their power Now, yung second aspect dyan is kung napapanahon. Of course, may online voting nga tayo, di ba? And then sa House naman, inadapt na nila yan. So bakit sa Senado hindi pwede? So on these two aspects, whether or not they can amend the rules, my first answer doon sa una ay pwede. Doon naman sa second, kung napapanahon, pwede rin. Kasi what's stopping them from adapting itong mga bagong technology? In fact, lahat tayo gumagamit na ng mga ganyan sa mga korporasyon, sa mga individual na nagmi-meeting, merong teleconferencing, matagal na nga yan and video conferencing. Bakit ang Senado hindi pwede? So, sa tingin ko, tama yung aksyon na ginawa ni Senator Marcoleta, yung kanyang motion. At saka, binigyan naman ng karapatan yung minorya para mag-object. Ang problema nga lang, sa una palang aspeto, whether or not they would tackle the motion, nag-walk out na sila. Yan ang naging problema dyan. Pero agree kayo doon na pwedeng mag-walk out kapag hindi agree doon sa pinagkaka-debatehan? Yan ang hindi pwede, Aiden Admar, kasi it shows na hindi parliamentary yung kanilang galaw. Kasi siyempre, hindi dapat mapikon yung mga senador, whether they belong to the majority or the minority. They can always agree without being disagreeable or agree to disagree without being disagreeable. So, sanay na sila dyan. In fact, karamihan sa kanila ay mga veterano na dyan na lawmakers. Yung iba nga dyan, galing pang House before sila pumunta sa Senado. So bakit naman mapipikon ng ganon and go to the extent of walking out? Hindi pa ako nakakita ng Senado na nag-walk out in any Congress mula nang naging Republika ang Pilipinas. Ngayon lang nangyari ito. And this is a bad example, no? Kasi ibig sabihin nito, kung ang mga senador ay gumagawa nito, what's stopping the local legislators from also doing that? Diba? So it sets a bad example. Kaya dapat kulang sila. They can always deliberate. Kung matalo talaga sa botohan, natural yan kasi yung majority nananalo talaga sa isang demokrasya. Opo. Doon sa mga kondisyon, attorney, sa bago magpatupad ng bago ito isusulong, ano yung nakikita po ninyo na
mga factors po na mga kondisyon na dapat isulong na aside from napapanahon na dahil para ma-modernize, nasa technology na tayo. Kasi 'di ba may dalawang kondisyon kung hindi ako nagkakamali, yung force majeure or itong kung may national emergency, kasi yung huli nating na ipatupad o nakita itong online ay sa panahon po ng pandemya. Sa panahon ngayon, may mga nakukonsidera ho ba kayong mga kondisyon tulad lamang ng force majeure na magiging basehan po ng mga senador na ipasa itong motion nila? Pero sa tingin ko, dapat talaga matanggal na yung condition ng force majeure and national emergency. Sabi ko nga halos lahat gumagamit na ng teknolohiyang yan bakit yan pa magiging kondisyon? It's a really part now ng buhay natin na sophisticated na tayo. We don't have to be physically present. So bakit ba naglalagay sila ng malis dyan when it is being done by almost everybody now, and even in other parts of the world ginagamit na yan So dapat talaga amyendahan yung rules na yan o rule na yan para hindi na magiging balakid. Kasi just in case na ang isang senador ay masama ang kanyang pakiramdam but still desiring to perform his duty, pwede naman siyang mag-participate sa bahay through teleconferencing or video conferencing. Anong masama doon? In fact, we want that because yung ating mga senador at saka mga kongresista ay halal sila ng taong bayan binabayaran sila, binibigyan sila ng mga perks coming from taxes. Dapat yung kanilang serbisyo ay 24/7. So this is the answer to that. Hindi na kailangan, Jade and Admar, na merong force majeure or national emergency. This has become, itong trend na ito, a part of everyday life So wala akong nakikitang masama sa pag-amyenda ng rule na yan. At dapat tanggalin na yan kondisyon na kailangan may national emergency or force majeure. That's an old rule that needs to be updated based on present day realities. So yun ang aking opinion dyan. Opo. Sa tingin ho ba ninyo ay isinusulong itong motion na ito dahil nga sa mga kontrobersya at mga kasong kinakaharap ng ilang mga senador na possible na makulong na naman at syempre isa na rin po yung kaso ni Senator Bato de la Rosa? Well, I don't want to border on that kasi hindi yan lumabas talaga doon sa deliberation, except that some probably of the senators from the minority are thinking of that. Parang premature and besides, hindi lang yan ang consequence ng pag-amyenda sa rule. That will make it easier for everyone in the Senate to do their work So bakit naman ipapasok yung impeachment or yung pag-participate ni Senator Ronald De La Rosa? And ano bang masama kung mag-participate si Senator De La Rosa? He is an elected senator and he has never been convicted of any crime. In fact, yung kanyang pag-alis dyan sa Senado, base sa kanyang paniniwala na yung ICC arrest warrant ay walang visa sa Pilipinas dahil wala namang order galing sa local court na pwedeng i-enforce yung warrant na yon. So, anong masama? He was elected by the people of the Philippines at dapat lang gawin niya yung kanyang trabaho, and he can do that anywhere in the meantime na hinahunting siya ng mga otoridad. Opo. Attorney, ang sinasabi naman po ng ilan sa mga nasa minority na mga senador na kung yung mga ordinaryong manggagawa nga ay pisikal na nagtatrabaho, yun ang tinuturing daw nilang boss. Mas lalo na yung mga nasa Senado. Well, that's only one way of looking at it Di ba? Hindi naman ibig sabihin na kung hindi siya physically present, hindi na niya ginagawa ang kanyang trabaho. What if may sakit nga siya and then infectious? Pero gusto pa rin niyang mag-participate. Through video conferencing and teleconferencing, magagawa niya yan. That makes it easier
and mabilis ang magiging trabaho ng Senado kung ganon. I don't see anything bad about it except that some people are putting malice into it and advancing some ideas na hindi pa naman tinatakel eh. So sa tingin ko, improper and out of order yung mga nagsasabi na gagamitin ng ilang senador kasi baka makulong sila. I think that is really unfair for some senators kasi even if they have cases pending in courts, they still enjoy the presumption of innocence base sa ating Bill of Rights. So, anong magiging rason kung bakit hindi amyendahan just because of that? I don't think so. So, masyadong pinopollute ang ating air ng ilang senador. Probably they are afraid na dahil maka-participate ang ilang senador dyan, mabubusisi yung partisipasyon ng ilan di umano sa mali-maletang kickbacks at sa 1.5 trillion flood control anomaly na we are expecting na ang Senado under the new leadership of Senate President Cayetano ay matutuloy na. Baka yun ang iniisip nila. Or that Elizalde Co, the former House Appropriations Chairman, will be allowed to testify through video conferencing or teleconferencing. Baka yun ang iniisip nila. But all of these are really premature at this point. Kasi sa motion nila, first aspect pa lang yun whether or not they will entertain the motion or not. Wala pang ang botohan doon So, yung explanation ni Senator Marcoleta will come sa second part pa kung sakaling manalo yung kanyang motion sa unang aspeto. So, I think some people are really advancing so many things na hindi pa naman napapanahon and unparliamentary yung kanilang ginagawa kasi nag-walk out na sila tapos nagbibigay pa sila ng mga statements sa media na medyo foul sa institusyon ng Senado. Opo. Si Representative Paulo Marcoleta, may pahayag po kahapon, attorney. Ang sabi po niya, ang virtual voting ay matagal na pong isinasagawa sa House of Representatives. Hindi ko po maintindihan kung bakit sa Senado ay hindi nila pwedeng isagawa ito. Yun po ang kanyang Precisely. pahayag. Diba? Sinabi ko kanina, sa House. Tapos ang COMELEC, meron pang online voting. Tapos sa private sector, ito ay kuwan na lang. Ordinary thing na lang ito So hindi na nga ito nakapagtataka na sometimes ang mga board members ng isang korporasyon na pribado ay nagte-teleconferencing or video conferencing. This is really part of everyday life na kasi siyempre high-tech na ang ating society. We have embraced the internet, matagal na. Anong masama kung i-upgrade? So, yun nga, sabi ko Jade and Atmar, mukhang malisyoso ang iniisip or nasa isip ng ilang senador. I don't want to name names pero dapat bantayan din natin yung mga aksyon nila kasi siyempre may stake tayo dyan. We have elected them to public office and we want them to behave. So, dapat wag silang pikon and onion skin. Kasi wala namang illegal dyan sa panukalang yan. Motion pa lang yan So, they can always question at sabi nga ng minority baka iakyat nila sa Korte Suprema but that is still premature hindi pa nila natatakel talaga yan at nagbobotohan tapos iakyat sa Supreme Court. Parang hindi tama at this stage. Pero they can always do that if they want to at the proper time kung gusto nila talaga i-pursue yan. Pero papaano po yan, attorney, kung sakali man na makulong talaga ang ilan po sa mga senador, karamihan po na nasa majority, papaano po sila magpa-function ngayon? Well, one, yan, pwedeng gamitin yan, Walang problema. Hindi pa naman sila at that stage kung sakaling man, they enjoy presumption of innocence, hindi sila convicted. Anong masama doon? In fact, nung time ni Senator De Lima, remember, meron ng panukalang ganyan hindi lang napasa Diba? Bakit walang nag-walk out nung time? Diba?
Mm. So, walang masama kung sakaling yan ang magiging consequence din. Pero at this stage, hindi na natin pwedeng speculate eh. Kasi pwede rin na walang makulong na senador. Pwede rin na mababasura yung complaint na sinasabi nila ng ombudsman. Maraming pwedeng mangyari because legal aspect yan. Wala namang control ang Senado dyan. Only the court or sandigan bayan. Hindi pa natin alam. All of these are premature eh. Kasi wala pa namang kaso talaga na nag-resort sa issuance ng warrant. Di ba? So all of these are speculative. And speculation cannot be a basis to block a motion. Kasi ang isang senador or lawmaker may karapatan mag-move or mag-file ng resolution kasi yan ang trabaho niya eh. And to advance some malice and some thoughts na hindi pa naman tinatalakay, parang tinuturuan na natin siya eh, or ang Senado, kung ano magiging senaryo. Mga matalinong tao yan sila eh. They have been elected to public office. Some of them are lawyers. Huwag naman natin tingnan sila na as if ordinaryo silang mga leader. In fact, dahil nga hindi sila ordinaryo, hinalal natin sila dahil competent sila. So they should also show some maturity and professionalism. Kasi ang sama ng dating nila sa taong bayan, kung ganyan para silang mga bata eh. Hindi lang pinagbigyan doon sa hiling na lollipop mag-tantrums na at mag-walk out na. Opo. Sa gitna nga po ng mga kontrobersya at mga kasong kinakaharap ng ng ilang mga senador ngayon, lalo na diyan sa majority, matunog pa rin po yung issue po ng palitan ng liderato. Kung sakali po na magmomosyon na naman at may magmomosyon mula sa minority ng panibagong pagpapalit ng liderato, at ito'y senaryo lamang po, although sabi mo nga kanina speculation, natanong ko lang yon dahil dito sa senaryo na ito, kung may magmomosyon na palitan ang liderato tapos wala na yung ilang senador dahil nga inaresto na sa mga kasong kinakaharap. So, papaano po yon ang magiging boto po nila? Well, actually, kahit may kaso yan sila, hindi pa rin pwedeng magbago yung composition ng majority just because of that. Kasi depende yan sa desisyon ng isang senador. Kahit ba nandun siya sa jail, kung ayaw niyang umalis sa majority, they cannot remove him kasi he enjoys presumption of innocence. Andun pa rin siya sa majority. So, I don't think so na magkakaroon ng changes sa leadership. Kasi kinasuhan na nila ang ilang senador eh. So, dahil dyan, ang normal na reaction dyan ay magagalit ka dahil ang tingin mo ay binabraso ka. So, the more hindi ka lilipat. In fact, yung iba dyan, nasa majority before under Soto, kinasuhan pa rin sila eh. So, what's the difference? Di ba? So, I don't think so magkakaroon ng changes. Matatag na yan eh, yung 13 na yan. At saka, suportado sila ng maraming Pilipino. Nakikita nyo naman yung aming grupo ni Tatay Rani, ni Kagawad Bench David, and the others dyan sa labas ng Senado. Last night, I was there. I have joined the rallies there for several days. And even on May 11, 12, and 13, nandun ako eh. So I want to really safeguard the Senate as an institution. More than itong composition ng majority and minority. Kasi fair naman tayo eh. Pero pag inatake ang Senado, I view it as an attack against an institution of government. Kaya we have to protect that institution. So, sa inyo ho ba ay ang nangyayari ngayon ay nasi-single out yung mga nasa majority senators sa mga kaso na sinasampa, inihahain laban po sa kanila ngayon ng gobyerno? And I believe that there is selective persecution or targeting na nangyayari. Alam mo yung selective persecution,
Sa US yan. In one case, it was ruled to be a violation of the Equal Protection Clause. And I'm inclined to believe na sa batas natin, kasi parehas din ang ating Constitution, in many aspects, sa US Constitution, violation yan ng Equal Protection Clause. Kasi yung sa minority, meron din mga senador doon na may mga issue sa kanila na legal. Bakit ang hina-hina ng investigasyon ng DOJ at saka ng Ombudsman? Bakit it appears na halos lahat nandito sa majority lamang ang nahaharap sa mga asunto or complaints. So that's the thing that I want to bring out, no? Tama ka na mukhang may nangyayaring ganun, parang selective targeting or persecution. Dapat prosecution, not persecution eh. So there may be a violation of the Equal Protection Clause, and under the law, merong remedyo ang mga affected senators to bring it up. Perhaps they can question it collectively sa Korte Suprema or some other courts. Oo. Dahil i-connect natin o naiuugnay natin po yan, attorney, doon sa mga pahayag din, no, ng ilang senador tulad ni Senator Amy Marcos. 'Di ba? Sabi pa nga niya na may incentive daw kung lilipat doon sa minorya o baga susuportahan yung pagpapalit liderato. Pero kung ayaw, kaso, ayan po yung magiging kakaharapin. Well, I don't want really to border much on that kasi syempre hindi naman natin alam kung totoo din yon. Pero mabuti nga at least si Senator Amy Marcos, meron siya nasasagap na mga ganyang balita. Kung totoo yan, di masama yan. Di ba? The government should explain bakit ganon. Pero kung opinion din niya yan, hindi natin mapigilan si Senator Ivy kasi baka naobserbahan niya yan. So, kung ganon ang nakikita ni Senator Ivy at ng iba na parang may selective targeting or persecution, then I share that on that aspect sa selective persecution. Kasi nakikita ko na parang lahat na lang ng kaso gustong i-file or complaints against those in the majority. Whereas doon sa minority na may mga tablay din or mga issue din na legal, walang napro-prosper pa na complaints laban sa kanila. Bakit ganun? At kabilang nga din sa mga naging pasabog po niya yung issue po ng no election daw sa 2028 na itinanggi naman ng mga nasa minority. Kayo ho ba ay naniniwala o pabor din doon sa sinasabing term extension? Well, when there's smoke, there's fire. Diba? At saka, hindi lang si Senador or Senadora Amy ang naglabas niyan eh. Si Lito Banayo ang unang naglabas niyan eh. And I saw his interview. Sabi niya may source siya eh. Na nagkaroon ng meeting sa Soler, allegedly, between the Speaker, Bogie D, at si then Senate President Vicente Soto III at ilang kongresista at mga sa private sector. Meron pang, although hindi pinangalan, pero it must be a serious meeting kasi bakit nandun yung Speaker at dating Senate President. Tapos yan daw ang pinag-usapan. Well, I really cannot tell kasi syempre wala tayo doon. Pero merong nagsabi dalawa, si Lito Banayo tapos si Senator Ivy. So baka may basehan talaga sila for saying it. And if that's the case, na nagkaroon talaga ng meeting, then I don't think na the senators are prioritizing itong problema natin sa ekonomiya. Puro pamumulitika ang ginagawa nila kung totoo yan. And that will spell trouble for them. And people will really get angry kasi maraming naghihirap ngayon, nagugutom. And then, uunahin pa nila yung politika. And then, no election pang senaryo. Lalong masama yan kasi that's contrary to our Constitution and our laws. Demokrasya tayo, dapat ang eleksyon natin, hindi nga natin dapat pinopostpone. Dapat merong mandate yung ating mga leader. Hindi yung ganun na parang nasa martial law status tayo
or in a tyrannical government. Wag naman. Dapat tutukan nila ang ekonomiya and stop trying to toy the idea that they can just change the constitution na gusto nila in a form na pabor sa kanila, like term extension. Alam mo, halos lahat ng presidente nag-asam na baguhin ang constitution Pero hindi nangyari kasi ang taong bayan ay very sensitive when it comes to chacha Kaya sa tingin ko hindi mangyayari yan at mabubalyayaso lahat ng plano kasi yung sa PI pa lang, yung People's Initiative, palpak na nga sila dyan Tapos ngayon, ito na naman. And people will really get more angry with them pag napatunayan na totoo na nagkaroon ng meeting at ito yung pinag-usapan. At kung magtagumpay po na mapalitan yung liderato ng Senado at magkasundo po yung dalawang leader ng House at ng Senado, possible po kaya mangyari po yung panukala na yon o yung pasabog na yung pahayag ni Senator Amy tungkol po sa no election sa 2028, attorney? Well, although that's too advanced for us to Pero that can always happen. Pero ang sabi ko nga, hindi papayag ang taong bayan pag ganon. Kasi you cannot just tweak the constitution Pag nag-extend ka ng term, you have to revise the constitution. It will not just require a simple amendment. Kwan yan that will affect several provisions and articles in the constitution. Pag ginalaw yan. So that will constitute a revision of the constitution. So what's stopping them, kung sakali man, from tweaking the other provisions na hindi man connected dyan? Diba? So, very dangerous yan pag nangyari. Kaya at this stage, at the inception, inip mo na yung bad. And I'm telling them, kung totoo na nangyari yan, na may plano sila, I am one of those who will actively oppose it in my own capacity as a private citizen and a voter. May karapatan po tayo. And as a lawyer, I will fight it together with my friends and mga kababayan sa paraan na legal and peaceful manner. Kasi hindi dapat yan ang priority ngayon Dapat isalba ang ekonomiya para maibsan ang kahirapan ng mga mamayang Pilipino. Uli na lang, attorney. Kung nakikita, kung i-assess mo lahat-lahat ng mga nangyayari ngayon sa Senado, ito'y may kaugnayan pa rin ho ba sa impeachment o sa darating na eleksyon? Ano yung pangunahing issue na nakikita po ninyo? Well, maraming posibilidad. Pero yung impeachment, sa tingin ko, hindi yan ang main agenda kung bakit nagkakaganito I think may mga senador takot doon sa pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control at itong mali-malitang kickbacks na ibinunyag ni Gutesa at ng 18 sundalo and then kinumpirma din ni dating House Appropriations Chairman Eli Saldico. Sa tingin ko, ito yung ikinakatakot ng ilang senador. I just don't know, Pero ang reading ko parang ito more than the impeachment Kasi alam naman nila yung impeachment, wala na yan Wala silang boto. And the impeachment of the House, yung articles of impeachment, to me, is dead in the water. Dahil yung realidad is that walang boto, walang 15 or 16 votes for conviction. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po nyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Thank you very much, Jade and Admar at sa SMNI for this interview. At always support SMNI sa ating mga kababayan dahil ito po ang network na you can rely on sa accuracy ng news and information at walang fake news sa SMNI.